ngayong umaga, ang formal dapat na ito ay topical sermon para sa mga mothers. Pero excuse me this morning because you know that I do a topical sermon occasionally, but I love expository teaching, expository preaching. And so we'll continue our study this morning sa book of Genesis, and we look at last time sa verses 1 to 17, Genesis chapter 9 verses 1 to 17. And I do topical, but I love expository because we do, as we do this, na ituturo po natin ang whole counsel ng Diyos. And kahit po pagpapatuloy natin dito ang ating ang iniwanan natin last Sunday, pasok pa rin po para sa mga Mother's Day sa pagpapatuloy natin sa teksto natin ngayong umaga. Okay, and sa topical, you are limited sa just one topic, but when you go sa expository, I believe you preach, you teach the whole counsel of God. So that's why patuloy po tayo ngayon muna, and is importante po dito sa ating pag-aaral na kailangan pong marinig ngayong umaga. But again, we will also talk about sa mga mothers dito, about sa pag-honor sa mga magulang o sa mga mothers. And so I invite you to stand up and let's read the Word of God, Genesis chapter 9, verses 18 to 29. So, salit-salitan po tayo sa pagbasa. Mauna po ako. Verse 18, ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham na ama ni Canaan. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, ang ama ni Canaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Canaan ay maglilingkod kay Shem. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha. Thank you po. You may now be seated. Now, alam nating lahat ang dahilan po ng baha, ang corruption at karahasan ng sangkatauhan. Sabi ng Biblia na sobra na ang kasamaan ng sangkatauhan. Alam din natin kung paano inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng arka at dalhin doon ang kanyang pamilya and also mga hayop para ma-save sila sa judgment, sa baha. Alam din natin kung gaano kalawak ang baha ay kung paano inilabas ng Diyos si Noe, ang kanyang pamilya at ang mga hayop mula sa daong o sa arka pagkatapos ng baha. And God promised na hindi na niya muling lilipulin ang mundo sa pamagitan ng baha na pinagtibay sa pamagitan ng bahaghari. Ngunit pagkatapos ng lahat ng mabubuting bagay na nakita natin kay Noe, nakakagulat. Ang Genesis chapter 9 verse 21, we read na si Noe ay nalasing at nahubaran. Hubad siya. Hindi niya na alam ng anyo niya, hubad na siya dahil sa kalasingan. So, mula sa kwento ng bahaghari at pangako ng Diyos, so mayroong transition na ngayon, biglang lumipat ang salaysay sa isang madilim na tagpo.
maaaring isipin natin na sana wala na lang ang talatang ito sa Biblia, ang pangit nito. Sana hindi na lang ito inilagay. Ngunit hindi itinatago ng Biblia ang kahinaan at kasalanan ng mga tauhan. Mapapansin natin in-expose ang kasalanan kahit ang mga godly na mga tao. We notice na nabuhay pa si Noe ng 350 taon pagkatapos ng baha. Ngunit ito lamang ang pangyayari mula sa mahabang panahon. Iyon na isinulat ni Moses para sa atin. And so, sa ating teksto, ngayong umaga, mayroong dalawang pangunahing bahagi. Una, sa verses 18 to 23, makikita natin ang pangyayari kay Noe pagkatapos ng baha. Siya po ay nalasing at nakatulog ng hubad. Nakita ito ni Ham at you notice, you read, na binalita lamang ni Ham sa kanyang mga kapatid. Ngunit wala siyang ginawa upang takpan o igalang ang kahubaran ng kanyang ama, ang kahubaran ng kanyang magulang. Samantala, sina Shem at Japet ay kumilos ng may paggalang. Hindi nila tiningnan ang kahubaran ni Noe at maingat nila itong tinakpan upang hindi mapahiya ang kanilang ama. Now, ang ikalawang bahagi na mapapansin natin dito ay in verses 24 to 28, makikita natin ang mga salita ni Noe nang siya ay magising mula sa kanyang pagkalasing. Dito, isinumpa niya si Kanaan, anak ni Ham. And so, we ask, bakit hindi si Ham? Bakit yung anak niya, si Kanaan? Sinumpa niya si Kanaan dahil sa ginawa ni Ham. At kasabay nito ay binigkas din niya ang pagpapala kina Shem at Japet bilang gantipala po sa kanilang paggalang at tamang pagtrato sa kanilang ama. That's what happened when you honor your parents. Blessing. But when you don't honor your parents, sigurado, na di rin mahinga upay mo kinabuhi. Okay? So, let's look at the first segment here, verses 18 to 23, ang pagkalasing at kahihiyan ni Noe. So, mahalagang makita natin sa kwentong ito about sa pagkalasing ni Noe. Ang masamang ginawa ni Ham at ang mabuting ginawa ni Shem at Japet ay may pagkakatulad po sa nangyari kay Adan sa Genesis chapter 3. And like kay Adan, nangyari ang kasalanan sa Arden. Si Noe ay sa ubasan na kung saan naura-urahan siya sa wine nga pikang sa ubasan. So, pinapakita nito ang kasalanan that it caused shame and problem. Let's be reminded na ang kasalanan ay nagdudulot palagi ng kahihiyan at problema. Pero, makikita rin natin na may mga taong pinipili rin na ginagawa ang tama, tulad ni Shem at Japet, na nagpakita ng pagrespeto at paggalang sa kanilang ama. Of course, ang salungat naman nito, kung pinipili lagi sa tawang kasalanan, then you are disrespecting people around you or that person na kung saan nagawan mo ng pagkakasala. Nawawalang respeto at paggalang. And so, kahit na matapos ang baha, nananatili pa rin ang kasalanan. You notice na nananatili pa rin ang kasalanan sa mundo after ng judgment, nandyan pa rin ang kasalanan. Ngunit kasabay nito, nananatili rin po ang plano ng Diyos na magligtas at pumili ng isang bayan na sa Kanya ay magtitiwala at susunod. Let me read verses 18 and 19 po. Follow me as I read. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japet at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. So, at Genesis chapter 9 verse 18, it is connected po sa kwento na nagsimula po sa Genesis chapter 6 bago dumating ang baha. Sa Genesis chapter 6 verse 10, pinakilala na si Noe ay may tatlong anak. Sinabi na, binanggit na may tatlong anak si Noe, sina Shem, Ham at Japet.
Now, sa verses 18 to 19, sa ating chapter, sa ating text ngayong umaga, muling you notice na muling binanggit ang tatlong anak ni Noe. Sina Shem, Ham, at Japhet. So this shows na pagkatapos ng baha, pinapakita rin dito na pagkatapos ng baha mula sa kanilang lahi, nagmula ang lahat ng tao sa buong mundo. Now, sa Genesis chapter 10, inilista ni Moses ang mga anak ni Shem, Ham, at Japhet, pati na po ang mga bansang magmumula sa kanilang lahi. So, ang lahat ng tao sa mundo ay nagmula sa tatlong anak ni Noah. Sino po yun? Sina Shem, Ham, at si Japhet. Si Shem ay madalas unang binabanggit. Siya ang unang binabanggit dahil may mahalagang papel po siya sa plano ng Diyos. Mula sa kanyang lahi, nagmula ang mga Hudyo. At sa linyang ito, dumating si Hesus Kristo, ang Panginoong Hesus, ang Messiah. Sina Ham at Japhet naman ang naging pinagmulan po ng marami pang ibang mga tao at bansa sa mundo. Now, tingnan po natin dito sa binasa natin about sa kasalanan ni Noah, verses 20 and 21. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Si Noe po ay isang, obviously, magsasaka. And siya din ay carpenter. Hindi siya makakagawa ng arka kung hindi siya carpenter. Okay? And ngayon, isa pang trabaho niya is ang pagiging farmer. So, siya ay magsasaka na nagtanim ng ubasan. And sa Biblia po, ang ubasan ay kadalasan simbolo ng kagalakan at pagpapala ng Diyos. You can read that sa Deuteronomy chapter 14 verse 26, Psalm chapter 104 verse 15, Proverbs chapter 31 verses 6 to 7, and Ecclesiastes chapter 9 verse 7. Pero as you notice dito sa story natin, sa binasa natin, so ang vineyard ay simbolo ng kagalakan at pagpapala, ngunit ginamit ni Noe ito sa maling paraan. Siya po ay nalasing sa alak at nauwi sa kahubaran at kahiyan sa loob ng kanyang tolda. Kahit si Noe ay isang godly na tao, and itatawid natin sa panahon natin, kahit kapang matagal ka na nagsisimba, kahit ka pa na palaging active sa simbahan, prone ka pa rin sa temptation. Nahulog pa rin si Noe sa pagkalasing at nagdulot ito ng kahiyan at sumpa. Ang kasalanan ni Noah po ay isang malinaw na warning para sa ating lahat. Pinapakita ng ating teksto na uminom siya ng maraming alak hanggang siya ay nalasing. Kahit si Noah po, di ba sinabi ng Biblia, sinabi ng Biblia na siya po ay matuwid. At alam po natin na ginamit siya ng Diyos in a mighty way. Pero bumagsak pa rin siya sa kasalanan sa sandali ng kahinaan. This reminds us, beloved, na kahit gaano ka pa katagal na lumalakad sa Panginoon, you should be careful. Magbantay ka laban sa kasalanan. Kadalasan po, nagre-rely na tayo sa sarili natin at hindi na po sa Panginoon. Kaya madali tayong mahulog sa kasalanan. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Kaya mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siyang mabuwal. If you are not careful and serious sa pamumuhay mo bilang Kristiyano, pamumuhay mo para sa Panginoong Hesukristo, then, maaari kang madapa, mahulog sa kasalanan. At kapag tayo ay bumagsak at nagdurusa dahil sa kasalanan, madalas iniisip natin na hindi tayo mahulog sa pagkakasala. Madalas iniisip natin na matibay tayo. Sobrang hanga natin sa sarili natin. Akala natin na matatag tayo
At kaya natin kontrolin ang tukso. At kapag naging kampante ka na, doon madalas nagsisimula ang pagbagsak natin. Kampante na tayo sa sarili, doon din nagsisimula ang pagbagsak natin sa temptation. But let's talk a moment, ng sandali patungkol sa kasalanan ni Noah, paglalasing. Marami sa atin nakakita ng ganitong klaseng tao at ganitong klaseng sakit at problema na naging dulot ng alak sa buhay o maging sa sarili natin para sa mga mahilig umungga, maglasing. Nakita natin kung anong epekto ng mga tao na epekto sa ng alak sa tao. There's some church na pinapahintulutan ang pag-inom ng alak basta hindi ka lang maglasing. Not in the leadership. Kahit counting alak. Because we don't want to be a bad example at maka-stumble. Sa unang pagbanggit ng alak sa Biblia, kaugnay ito ng pagkalasing po at kahihiyan sa buhay ni Noah. Nang malasing po si Noah, what happened? Nauwi po sa kahihiyan sa mga bagay na hindi niya dapat ginawa. Wala na siya sa tamang pag-iisip. So this shows na ang paglalasing ay maaari pong magdulot ng kahihiyan at maling desisyon sa ating sarili. So hindi man lang nagawa ni Noah na takpan ang kanyang kahubaran na nagpapakita kung gaano kalakas ang epekto ng pagkalasing sa alak. Kaya mahalaga pong seryosoin natin ang usapin ng pag-inom sa alak. But, nais ko rin po na kabilang po nito ay lahat po ng temptasyon na kung saan na magdulot sa atin ng pagbagsak. Bago mo gawin yan, tanungin mo muna yung sarili ng mga tanong nito. Una, tanungin mo muna, nakakatulong ba ito para mapalapit ka kay Hesus Kristo? Kung gagawin mo yan, makakatulong po ba yan para mapalapit ka kay Hesus Kristo kung gagawin mo yan? Pangalawa, nagiging mabuting halimbawa ka ba sa mga mananampalataya kung gagawin mo yan? And specifically dito sa teksto, kung may problema ka sa pag-inom, kung gagawin mo yan, nagiging mabuting halimbawa ka ba sa ibang mga mananampalataya? Pangatlo, maaari bang makatisod sa iba kung gagawin mo ito, kung maglalasing ka? So, kailangan po natin pag-isipan kung bakit ginagawa natin ang mga bagay, ang isang bagay bago natin gawin. Kung maaari naman palang iwasan ito, then mas mabuti po na piliin na lang natin na huwag na lang gawin. Kung hindi naman ito nakakatulong sa atin para mapalapit tayo sa Panginoong Hesukristo. Kung alam mo na hindi naman ito magiging magsiset ng mabuting halimbawa sa ibang mga mananampalataya, kung alam mo na makakatisod ka sa pananampalataya ng iba. Now, ang kahinaan po tingnan po natin ang kasalanan ni Noah, verse 20, si Noah ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. So ang kasalanan ni Noah ay nagsimula po sa maling paggamit niya ng pagpapala ng Diyos. So pinagkalooban siya ng Diyos ng ubasan bilang isang biyaya, ngunit sa halip na gamitin ito ng tama, inabuso niya ang bunga hanggang siya ay malasing. And you notice na ang naging bunga ng kasalanan ni Noah ay kahihiyan dahil sa kanyang kahubaran. Pagkatapos po ng baha, binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng bagong simula at in-establish ni God ang kanyang covenant kay Noah. But then, nagkasala si Noah at ang bunga nito ay naranasan niya at ito ay ang kahihiyan ng kanyang kahubaran. Verse 21, minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Now, let's move po sa naging tugon ng mga anak ni Noah. Verse 22, sa gayong ayos nakita siya ni Ham, ang ama ni Canaan, at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda.
tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. So, you notice na magkaiba po ang tugon ng mga anak ni Noah. Si Ham po ay nagkasala dahil nang makita niya ang kanyang ama na lasing at hubad, hindi niya ito tinakpan. Salip, sinabi lang niya sa kanyang mga kapatid na parang kinukutya ang kanyang ama sa kanyang kahiyan. Parang, you can imagine na parang tumatawa, o tingnan nyo ang tatay natin, tingnan nyo na sa ura-ura nga paghinubog kita, waray na bado. Ngunit sila Shem at Japhet po ay kumilos ng may paggalang. Tinakpan nila ang kanilang ama nang hindi tinitingnan ang kanyang kahubaran. Kumuha sila ng damit, ipinatong sa kanilang mga balikat at pumasok sa tolda ng paatras para hindi makita si Noah. Pagkatapos, maingat nilang tinakpan po ang kanyang kahubaran. Mahalaga sa Diyos. Mga anak, mahalaga po sa Diyos na igalang ninyo ang inyong mga magulang. Sa 10 kautusan, saan po nakasulat ang paggalang sa mga magulang? Sa anong numero po na nakautusan? Sa 10 kautusan na igalang ninyo yung mga magulang. Sa 5 kautusan. Itinuro din po ni Jesus, di po ba? Hindi lang sa Old Testament na igalang nyo, i-honor nyo yung mga magulang, kundi maging sa New Testament. Itinuro ni Jesus. And even si Paul, in-emphasize ni Paul sa kanyang sulat, Ephesians chapter 6, verses 1 to 3. You remember, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So, you should honor and respect your parents, mga anak. That's what the Bible says. Ipakita po ang paggalang habang bata pa, and even maging pagtanda. Kahit sa mga pagkakataon po na ang magulang ay nagkakamali o kumikilos sa paraang hindi marangal, gaya ni Noah. So, nagpakita si Ham ng kawalan ng paggalang sa kanyang ama. Na makita niya ang kanyang ama na hubad, hindi niya ito tinakpan. Salip, inilantad pa niya ang kanyang kahiyan at tila kinutya niya. Ngunit si Shem at Japhet, sina Shem at Japhet ay nagpakita po ng paggalang sa kanilang ama. Tumanggi silang tingnan ang kanyang kahubaran at nagsikap silang takpan siya sa oras ng kanyang kahiyan. And you may think na hindi naman big deal yan. Hindi naman big deal na nangyari kay Noah. Dahil sa katunayan, nasa loob nga siya ng tent. Sa loob ng sarili niyang tolda. Nang siya ay nakahubad. So it's not a big deal. But this shows, malinaw na ipinapakita ang pananaw ng ating panahon ngayon kaysa sa itinuturo ng Biblia. Ito ang ang pananaw ng karamihan ngayon. Sa ngayon, mas normal na ang kahubaran. Normal lang ang maghubad. Ngunit para kay Shem at Japhet, ang paggalang sa kanilang ama ang dahilan kung bakit nila tinakpan ang kanyang kahihiyan. Ang isang malaking problema ngayon sa panahon natin ay maraming hindi nakakaunawa sa ginawa ni Shem at Japhet. Marami ngayon na hindi na madaling makaramdam ng hiya. O pagkabigla man lang. Lalo na kung may kinalaman sa kahubaran o immoralidad. Bakit? Dahil nabubuhay tayo sa isang lipunan na kung saan maraming hindi nahihiya sa mga bagay na hindi marangal. Maraming na-influensya na ngayon ng media or social media, sa TV, sa mga pelikula, sa telebisyon, sa internet, sa iba pang media. Kung ano nakikita nila, ina-apply din.
Eh, yan na, problema ngayon sa ura-ura nga gadget, kung ano nakikita na immorality, yun din ang i-apply. Maraming bagay na dating pribado po, na dapat ingatan, pero ipinapakita na. Dahil dito, unti-unting namamanhid ang konsensya ng tao sa kasalanan. Nawawala ang paggalang po sa kabanalan at purity na itinuturo ng Biblia. Did you get the point po? Amin po ba? Nakuha po ba natin ang punto? Kung hindi ka nabibigla sa nangyari kay Noah, perhaps that is because maring nasanay ka na sa mga bagay na dati ay kinikilalang hindi tama o nakakahiya. Kaya minsan, hindi ka na madaling maapektuhan o makaramdam ng hiya. But you notice, kung pinatawan ng parusa ng Diyos ang ginawa ni Ham, so, it is important na seryosohin mo at suriin mo ang sarili mong buhay. You should be serious about this. You should ask forgiveness sa Panginoon. Higit sa lahat, I know, may nasaktan kang mga tao, pero higit na nasaktan mo sa buhay mo ay ang Panginoon. You should ask forgiveness kung nawawala na ang pakiramdam ng hiya sa kasalanan. At minsan, kahit expose na, alam ng kasalanan, maninindigan na itago ang kasalanan. You should ask forgiveness sa Panginoon. Siya ang higit na nasasaktan. And you know na kailangan mo ng tulong sa Kanya. Kailangan mo ng tulong. Humingi ka ng tulong. Naiwasan ang kasalanan na ito at piliin ng malinis at tamang pamumuhay. Nang takpan ni Shem at Japhet ang kahubaran ng kanilang ama, pinakita nilang godly na character. Taglay nila ang puso ng Panginoon na nalulungkot sa kasalanan gaya ng kwento ng pagkakasala ni Adan sa hardin at sa kanyang biyaya ay tinakpan ng Diyos ang kanyang kahubaran. Isa sa mga palatandaan po para malaman kung ang isang tao ay may takot sa Diyos ay kung paano ka tumugon sa kasalanan. Kung deadma ka lang sa kasalanan, then nakakatakot na walang takot ka sa Diyos. And sad to see kasi talagang mangyayari po talaga na may consequences at walang pagpapala po ang mga tao na pinipili ang kasalanan. Let's notice sa verse 24 to 29, ang sumpa at pagpapala ni Noah. Verse 24, nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak. So hindi natin alam kung paano nalaman ni Noah ang nangyari. Malamang hindi sina Shem at Japhet na nagsabi, I believe hindi sila, dahil ginalang nila ang kanilang ama. And mas malamang, I believe, kumalat ang balita sa kampo nila at maaaring si Ham ang nagsabi nito sa iba. Kaya nalaman ni Noah. Kung sinabi niya ito sa kanyang mga kapatid, posible rin na sinabi niya ito sa marami pang iba. Pagkatapos nito po, nagpahayag si Noah ng sumpa at pagpapala. Ang mga salitang sinabi niya ay hindi pangkaraniwan salita po. Kung ating titingnan ng mabuti, ito po ay propesya rin po mula sa Diyos. Sa patnubay ng Diyos, ipinahayag ni Noah kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa kanyang mga anak at sa mga bansang magmumula sa kanila. Sa pamagitan ni Shem, Ham at Japhet, inihayag niya ang magiging takbo po ng kasaysayan ng mga bansa. Pansinin muna natin na ang una, ang sumpa kay Kanaan. Verse 25. Sinabi niya, O ikaw, Kanaan,
ngayon susumpain sa mga kapatid mo, ikay paalipin. So, ang malaking tanong po dito ay bakit isinumpa ni Noah si Kanaan, ang kanyang apo, at hindi si Ham na kanyang anak? Tama po ba? Hindi ito lubusang pinaliwanag po ng mismong talata. Posible bang may kinalaman si Kanaan sa ginawang kawalan ng paggalang ni Ham? Hindi rin po ito malinaw na sinasabi dito sa ating teksto. But for us to understand, ang sumpa po kay Kanaan, mahalaga pong tandaan na si Kanaan ang naging ninuno ng maraming tao na tinatawag na mga Canaanites. Kaya, ang sumpang ito po ay hindi lamang tungkol sa isang tao, kundi tungkol din sa mga lahing nagmumula sa kanya. And in the future, ang mga apo ni Kanaan ay nanirahan po sa lupain ng Kanaan. Ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga lahi at sa mga Israelita. Ang mga Kanaanita po ay nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa malubhang kasalanan na kasalanang moral, lalo na sa mga kasalanang sexual. Sa Book of Leviticus, chapter 18, binanggit ang kanilang mga kasalanan tulad ng incest, homosexual acts, at pakikipagtalik sa hayop. Sa talatang ito, madalas gamitin ang mga salitang kahubaran o paglalantad na nagpapakita po ng mga kasalanang lumalabag sa kabanalan at tamang pamumuhay. And ipinapakita ni Moses ang koneksyon ng mga pangyayaring ito. Si Ham ay ama ni Kanaan at si Kanaan naman ang naging ninuno ng mga Kanaanita. And in the history, ang mga Canaanites, sila po ay naging isang lahi na nasa ilalim po ng judgment ni God dahil sa kanilang kasalanan. And again, sila po ay, nais ko pong ipalala sa inyo, ang kanilang kasalanan, sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at malubhang kasalanang moral, kaya itinuring po silang mga kaaway ng bayan ng Israel. You remember, kung nabasa niyo ang kwento, naalala niyo, nung papasok ang mga Israelita sa lupang ipinangako, iniutos po ng Diyos na puksain ang mga Canaanites dahil sa tindi po ng kanilang kasamaan. Ang kanilang maling paniniwala at pamumuhay ay tinuturing po na napakadelikado sa purity ng Israel. Kaya kailangan layuan sila at huwag tularan. Mahalagang maunawaan natin po na hindi ito sumpa na walang magagawa si Kanaan. At hindi rin po ito nangangahulugang lahat ng kanyang mga apo ay wala ng pag-asa o hindi na pwedeng magbago, o hindi na pwedeng i-bless. Ang sinabi po ni Noah ay mas isang hula po tungkol sa pangkalahatang kalagayan ng lahing magbubula kay Kanaan. Na sa kasaysayan, sila po ay magiging nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga lahing nagbubula kina Shem at Japhet. Pero hindi ito para sa lahat ng individual. In fact po, alam nyo, kung nabasa ninyo, then maalala ninyo na may mga Canaanites rin na sumampalataya sa Diyos at na naging bahagi sa kanyang pagpapala tulad ni Rahab. So, itong curse na ito ay hindi tungkol sa ibang anak ni Ham, tungkol lamang ito kay Kanaan at sa kanyang mga apo na nanirahan sa lupain ng Kanaan. Nang sakupin po ng mga Israelita ang lupain iyon sa pamumuno ni Joshua, natupad ang propesiyang ito. Ang mga Canaanites po ay napasa ilalim ng Israel at naglingkod sa kanila sa panahon ni Joshua at Solomon. Hindi lang isinumpa ni Noah si Kanaan, kundi nagbigay din siya po. You notice here dito sa ating text na nagbigay siya ng pagpapala para kay Shem at Japhet. So let's look at the blessing na ibinigay po. Verse 26. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Itong si Kanaan ay maglilingkod kay Shem. So you notice here na direktang binasbasan ni Noah si Shem. Sa halip, hindi direktang binasbasan ni Noah si Shem. Sa halip, ang ginawa niya ay pinuri niya ang Panginoon at tinawag siya na Diyos ni Shem. Sabi niya, purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem. Now, may wordplay po dito sa pangalang Shem. Ang ibig sabihin po ng Shem ay pangalan, name. Ang natatanging katangian ng lahi ni Shem ay ito po,
Kinikilala nila at tinatawag ang pangalan ng Panginoon bilang kanilang Diyos. Okay? Ang ibig sabihin ng pangalan ni Shem, pangalan, and ang natatanging katangian ng lahi ni Shem ay kinikilala nila at tinatawag ang pangalan ng Panginoon bilang kanilang Diyos. Sila po ay bayan ng Diyos at ang Panginoon ang kanilang Diyos. Tulad ni Seth noon, sila po ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ang pagpapala po ay nagmumula sa kanilang relasyon sa Diyos. Ang tipan ng Diyos ng Diyos ng Israel. At ang pagpapala po ay mula sa lahi ni Shem, nagmula si Abraham, ang bansang Israel, at kalaunan si Jesus Christ. Ang pagpapala po ni Shem ay nakasalalay po sa kanyang relasyon sa Panginoon. On the other side, si Japhet po ay pagpapalain sa pamamagitan ng kanyang ugnayan kay Shem. Okay? So, kay Shem, ang pagpapala ay nakasalalay sa kanyang relasyon sa Panginoon. The other side, si Japhet, pagpapalain sa pamamagitan ng kanyang ugnayan kay Shem. Notice with me, verse 27. Tingnan nyo po. Palawakin daw ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem, sila ay mapipisan at paglilingkuran si Japhet nitong si Kanaan. Si Japhet po ay tinuturing na ninuno ng maraming mga Gentile na lahi. Ayon sa Genesis chapter 10, ang kanyang mga apo po ay kumalat at nanirahan sa iba't ibang lugar, lalo na po sa Europa. Mula sa kanyang lahi nagmula ang mga sinaunang imperyo po tulad ng mga Griego, Romano, at Medo-Persian. Ang pangalang Japhet po ay nangangahulugang lumawak. Lumawak. Ginamit ni Noah ang kahulugang ito bilang wordplay sa kanyang pagpapala. Ang punto po ng pagpapala ay ito. Ang tunay na pagpapala kay Japhet ay makikita sa kanyang relasyon kay Shem, hindi sa hiwalay na paraan. Ipinahayag po ng Diyos ang pangakong ito ng mas malinaw sa Genesis chapter 12 verse 3. You remember, binasbasan ni God si Abraham at sinabi, pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, pagpapalain ang lahat ng mga pamilya sa mundo. So, ito po ang unang pahiwatig sa Scripture na isasama rin ang mga Gentiles sa spiritual na pagpapala ng Israel. Tayo po yun, yung mga Gentile outside, kung hindi ka Hudyo, Gentile ka po. Tayo po ito ng mga Gentile. Tayo po mga apo ni Japhet ay tunay na pinagpala dahil tayo nakabahagi sa mga pagpapalang dumating sa pamamagitan ni Shem. Now, nagtapos po ang ating teksto sa pagkamatay ni Noah, verses 28 and 29. Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha. Kaya't umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay. So, binigyan ni God si Noah ng mahabang buhay bilang pagpapala sa kanyang pagsunod. So nabuhay pa po siya ng halos kasing haba ni Methuselah. Ang pinakamatandang taong binanggit sa Biblia. 19 years lamang po ang kanilang pagitan. Ngunit this shows na ang baha po ay hindi ang pangwakas na solusyon ng Diyos sa kasalanan ng tao. At si Noah ay hindi ang pinangakong Savior. Ang tunay na Savior ay ang Messiah na darating na magmumula sa lahi ng babae, dadaan sa linya ni Shem at Abraham at sa kanya pagpapalain ang buong mundo. Remember, na si Jesus Christ ay may ninunong Canaanite. Si Rahab, isang babaeng Canaanite na sumampalataya sa Diyos, ay naging isa sa mga ninuno ni Jesus. This shows na kay Kristo, wala pong taong lampas sa biyaya ng Diyos. Walang taong hindi naaabot ng biyaya ng Diyos. Kahit anuman po ang pinagmulan, nakaraan, maaari po tayong matubos, mapatawad, at mabago sa pamagitan niya.
sa kanyang kamatayan, inako niya po ang parusa para sa ating kasalanan, at sa kanyang muling pagkabuhay, nagbigay po siya ng hope, ng buhay na walang hanggan. Kinuha niya po ang sumpa na dapat para sa atin, at ibinigay niya sa atin ang pagpapala ng kanyang katwiran. As I end the sermon this morning, hindi lang ito kwento tungkol kay Noah, Ham, Shem, and Japhet. It reminds us tungkol sa ating kasalanan, tungkol sa ating kahihiyan, at pangangailangan natin sa tagapagligtas, pangangailangan natin sa Panginoong Jesus. Pero the question is, lumapit ka na po ba sa Panginoong Hesukristo? Tinalikuran mo na ba ang iyong kasalanan at ang pamumuhay na namumuhay para sa iyong sarili? Siya na ba ang iyong Panginoon ng iyong buhay? Siya na ba ang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? You may say, yes, Pastor, siya na ang Panginoon ng aking buhay. Remember, kung siya na ang Panginoon ng iyong buhay, mayroong resulta na makikita sa iyong buhay na siya na ang Panginoon sa iyong buhay. Do you remember sa gospel na sinabi, maraming tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, lumayo kayo ng gumagawa ng kasamaan. Nagpapatuloy sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan. Ito po yung mga taong sa bibig, godly, pero walang patunay ng godly na pamumuhay. Sumampalataya ka na po ba sa Kanya bilang yung Panginoon? And for the Christian, sa atin po, ang iyong buhay po ba ay nagiging pagpapala sa iba dahil sa iyong relasyon kay Kristo? I believe God will use us para din papagpala ang ibang tao. So the question is, ang iyong buhay po ba ay nagiging pagpapala sa iba dahil sa iyong relasyon kay Kristo? And I want to end by giving a warning to those na nagpapatuloy sa kasalanan. Based sa ating nakita dito sa ating pinag-aralan. Beloved, kung nagpapatuloy ka po sa kasalanan, walang pagpapala. God want to bless you. But you should repent. Pagsisihan mo, talikdan mo yung kasalanan. God want to bless you, but choose to repent.